So, can you type there if you're new to our SMI? Type 1. If you're just new here, a newbie, first time na watch ng SMI natin, or first time nag-try mag-trade using our SMI din. Tsaka type 2 if you're using na for how many days or ginagamit nyo na talaga itong SMI natin. So, okay, new si Sir Ronald. Welcome, welcome. Welcome sa mga bago at saka welcome sa mga um, using this SMI indicator natin for months or days na. So, welcome. By the way, I'm Coach Ryan. So, introduce ko muna yung self ko. So, magandang hapon sa inyo, magandang umaga at saka magandang gabi sa lahat. So, before ako mag-start, pakitype po kung saan country po kayo or nasaan pong location po kayo ngayon. Pakitype para at least ma-welcome ko from anong country po kayo galing. Wow, KSA, welcome, welcome. So, UAE, Al Jubail, KSA. Yes, hello, 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 welcome. So, as we start, okay. Oh, wait. Parang, teka muna. Okay, by the way, introduce ko muna yung self ko. I'm Coach Ryan. I'm your coach for tonight session ng SMI po natin. I'm an entrepreneur. My business na into cakes and pastries po. Actually, this is a family business that I continue kasi nasa States na po yung mom ko. Actually, siya talaga yung bakerist or I'm just a daughter of a baker. Pero since I grew up with this business, so when she went to US, so ako ang pinamana niya. So, ito yung business ko. Nung una, ito yung focus ko na business. But when this Forex enter into my life or into my journey, so I focus now on my Forex trading, and this cakes and pastries business is just a parang naging sideline ko na lang. So, I'm also a one-on-one coach. Kung gusto niyo magpa-coach, coaching one-on-one kasi minsan kasi meron dito sobrang busy. So, merong mga webinars na hindi sila nakaka-join. So, they decided to have a one-on-one coaching. Siyempre, if magpa one-on-one tayo, meron ding bayad. So, it's up to you if you decide. Pwede naman talaga kasi mostly sa nagpapa one-on-one sa akin are very busy persons like engineers from um, Dubai. Meron din tayong from a businessman from uh, Korea. So, merong nagpapa-coaching sa akin. It depends on their time. Kasi we have 12 session, bali isang buwan po tayong one coaching. Tapos, 3 times a week tayo magmi-meet every 1.5 hour. So, yun. So, sa mga gustong magpa-coaching, pwede naman you can message me or you can ask your coaches or kung saan po kayo connected kasi yung iba na mga coaches nire-refer na lang niya. Okay? So, I'm also a graduate of Bachelor of Science in Nursing but not a professional nurse kasi I chose to continue my entrepreneurship. So, kaya hindi na ako nag um, nursing. So,
I'm a result-driven entrepreneur and forex trader with a for market analysis, business development, and financial freedom. I combine strategic thinking with real-world trading experience to create opportunities and to help others grow. So ito, isa din ito sa nakaka-motivate sa akin ang mag-help ng mga gustong matuto when it comes to trading kasi hindi talaga siya madali actually, pero mas pinadali sa community natin at saka ngayon na ano kasi marami ng mga mga cheat codes, meron ng mga academy na nakukuha natin sa lalo na sa community natin. So, welcome to our community and to our SMI indicator. So, konting ano lang sa business ko na ano, cakes and pastries. I don't have physical store kasi it would cost me a lot. So, kaya nag-online lang ako. So, ito lang yung mga samples ng mga binibake ko from my mentor, my mom. So, ito, yun. By the way, before tayo mag-start, I would just like to inform you na if you have questions, just save it for later. Okay? Kasi allow niyo lang po na mag-explain muna ako para at least makafocus kayo na makinig. Then, prepare your pens and ball pens there, papers or notes para at least maka-notes po kayo sa discussion natin so that mas maintindihan natin or maintindihan nyo kung paano gagamitin itong smart move indicator natin. So, let's move forward. Ang tanong, bakit natin gagamitin ang mga indicator na ito? Simple. Bakit nga ba? Kasi meron dito newbie, tama? May zero knowledge. Meron ding iba na may background na pero like me, short, ano ko lang, testimony ko. Kasi when I started trading, I started 2017, walang mga indicators. Meron man, pero super mahal. Mabibili sa 150,000, which is very expensive. So kaya, um, we just trade sa mga friends ko na by our own knowledge. So, nag-study kami sa sarili namin kung paano yung mga indicators gumagana or ano ang pinaka-the best na gagamitin. Pero, hindi talaga madali yung pagtitrade. Kaya, medyo malaki-laki ding loss nung time ng when I started trading. But now, mas napursige ako na mas mag-trade ulit. Kaya naging sideline ko na lang yung cakes and pastries ko kasi madali na lang ngayon. Kasi marami tayong indicators from our community na pinoprovide. Maraming cheat codes at saka hindi lang yun, may academy pa. So, lalo na sa mga baguhan, if meron kayong gustong malaman, mas makikita at saka ma-discover natin through our NOAA na ano, provider. So, which is very helpful. At saka, ang napakaganda ngayon kasi meron tayong SMI na free. Bonus din ito. Actually, we are so thankful and we're so blessed by our founder, Coach Nars, kasi binigay niya to na libre para sa community. Ganyan tayo niya kamahal. So, yan, hindi lang sa NOAA na mga indicators tayo makaka-benefit, but si Coach Nars din is he spend money just to buy this kind of indicator to share with us para sa ating lahat. So, as we continue, I will continue here. Bakit ba natin gagamitin ang mga indicator na ito? Simple lang. It will help us to know when to position or magiging ano ba to? Magiging ano siya, reference natin. Kasi we are we are learning here through our webinars, pero
Itong SMI natin, it will help us make it easy na mas madali tayo. Bale siya, cheat codes natin, isa sa cheat codes natin. Madali nating makikita yung pagtitrade natin kasi nag-a-analyze tayo, tama? So, dito natin malalaman kung kailan ang entry at saka kailan tayo mag-e-exit. Kasi merong nang nakalagay. Binibigay na ni SMI what price to enter and what price to take profit and what price to stop loss. So, dito sa session natin, i-explain namin paano gagamitin tong SMI. Okay? So, ano pa? Mas madaling makapag-decide kaysa mag-rely lang tayo sa hula-hula. Yes, pagtingin natin sa chart, makakakamot na tayo ng ulo kasi bakit? Medyo mako-confuse, lalo na sa mga baguhan dito, maka-confuse kayo kasi paano ba to gagamitin? Ano bang gagawin ko dito? Parang marami tayong questions. So hindi lang tayo maghuhula-hula kung saan tayo maglalagay ng entry natin na buy or sell or kailan tayo mag-exit, kailan tayo na mag-stop para magte-take profit. So, dito sa indicator natin, binibigay na ni SMI kung when tayo to entry, anong entry price, at saka ano ang exit natin. So, in the long run, we will know about this and let us just discover at saka ito po ay napakaswak gamitin kahit baguhan ka man o meron ka ng experience. Okay? So, next, what are technical indicators? So, technical indicators, we have 5 major indicators. So, pinaka-basic talaga na dapat natin malalaman or dapat nating malaman itong 5 major indicators sa SMI po natin. Kasi, ang importante, kailangan natin malaman yung buy and sell signals. Meron tayong support and resistance zones. Paano ba to gagamitin or paano ba to babasahin? And number 3 is we have this market structure. Ano ba talaga yung trend? Anong trend? So, ano ba yung sinasabi nila na trend? So, in this further discussion, i-explain ko sa inyo ano po tong paano ba tong market structure, paano ba to babasahin. Okay? So, fourth is our retest zone at saka oscillator natin. So, explain ko lang ito, anong buy and sell. So, sa mga baguhan, teka ha. So, dito nakikita natin yung screen. Clear naman siguro yung nasa screen, di ba? So, nakikita natin na may signal na sell dito at saka merong signal na buy, merong signal na sell. So, ito yung nakikita natin sa SMI natin na screen. When you join to the Telegram, makikita nyo yung Zoom link natin. Pag papasok kayo, makikita nyo, eto, ganito. So, merong mga signal na lumalabas. So, once merong signal na lalabas, this is the right time na mag-entry po tayo. For example, lalabas si sell. So, natural, nagbigay ng signal ng sell si SMI. Abang ako, scalping ako dito, mag-position ako ng sell kasi sabi dito may nagsignal ng sell eh. So, you position your trade into sell. Tapos, hindi lang patagalin mo kasi baka mag-iba ng signal. So, the usual na tinuturo sa atin, sa community natin, lalo-lalo na sa Hero 30, I believe naka-join na po kayo sa Hero 30, is the scalping. Ito yung the best na mas profitable na strategy na ginagamit ng community natin is the scalping. Ito yung tinuturo na tinatawag ng XAU sniper ni Coach Nars. So, pag ganito, pag mag-signal ng sell, normal mag-sell kayo ng posisyon. After 5 minutes or depende sa inyo, pag once nag-profit na, close nyo agad. Ganun lang. Para at least you stop your trade with a profitable nag-profit kayo.
So, dito naman, nag-signal ng buy, position na naman kayo ng buy. So, ito yung mga signals ng buy and sell. Once merong pumuputok ng signal or may lumalabas na signal na sell, it's a privilege na maka-position tayo to sell. When here na naman, nag-buy na naman siya, tapos position, scalping na naman at sabay na naman tayo ng buy. So, ganito lang. Pero nakikita nyo dito sa pangatlong signal, nagsabi dito ng sell plus. When it says sell plus, it is a long sell. So, pag mag-signal ng sell plus, matagal tong bababa pa. So, mahaba-habang babaan pa to. So, gaya dito, nakikita natin, sell plus bumaba ng mataas. Tama? So, medyo mahataas yung pagbaba niya bago siya nag-signal ulit ng buy plus. So, buy plus na naman, umakyat siya ng pataas. So, medyo taas yung inabot ng buy niya. Pero, hindi siya buy plus na diretso, buy in just one candlestick. So, meron ding mga retraces niyan, but saka, this is just a reminder na pag buy plus, possible, matagal pa yung aabutin niya na i-hit bago mag-signal ulit ng sell, gaya dito. So, ito yung buy and sell na signals natin. Hopefully, if you join our onboarding, mas malalaman nyo kung paano mag-execute ng buy and sell. So, at least, dito, pagdating sa SMI, medyo may knowledge na tayo kung anong position ang i-entry natin once magte-trade na po tayo. So, let's go next here. So, another example ng buy and sell signal natin, meron tayong sell here, bumaba siya, tapos nag-signal na naman siya ng buy, umakyat, dito na naman nag-sell, bumaba, tapos nag-signal na naman siya ng buy here plus medyo mahaba, saka siya nag-signal ulit ng sell. So, ito lang yung sell natin. So, hindi. Ito yung another example. Ito pala. So, ito yung buy and sell natin. Position. So, buy, umakyat, sell, bumaba. So, this is the right time. Pag once mag-signal ng buy, okay, you position buy, and then once nag-positive ka na, it's better to close it. Kasi hindi naman talaga natin predict um, yung candlestick or yung trend kung kailan mag-i-end yung buy. So, para hindi malos or hindi masunugan, let's just do the scalping para hindi maubos yung balance natin or capital po natin. Pero I believe na sa mga baguhan dito, nagde-demo. Huwag muna kayong mag-live, okay? I advise na mag-demo muna kayo, try nyo itong SMI. Pag once medyo nakukuha nyo na yung right na timing sa mga signal na binibigay ni SMI, so doon na kayo mag live account para at least mismo kayo makakaasa sa sarili nyo if kaya nyo na ba mag live account. Kasi let's admit na this kind of business is for hindi lang panandalian. So we are looking forward for the better future. Tama? So, hindi ito sugal. Alam naman natin na hindi panandalian. So, ito long term. So, kailangan natin mag-aral, kailangan natin maging ano ba to, careful. Kasi, once tayo magpadalos-dalos, kaya merong training din, meron ding webinar sa community natin how to handle our emotions, psychological natin. Kasi when we trade, there are always engagement with our emotions. So, hindi tayo magpadalos-dalos. So, every time, let's just use confluences, refer tayo sa lahat ng mga indicators or lahat ng mga cheat codes, saka tayo mag-trade.
or i-confirm natin, we have to analyze first on our own, sa sarili po natin. Para at least, ang itong mga SMI natin, it's just confirmation sa technical analysis nyo po. Ha? So, hindi tayo maging dependent. Hindi tayo maging dependent sa mga gaya ng SMI kasi hindi po 100%. Share ko lang po, hindi 100% ang cheat codes natin or indicators na ano na perfect talaga na win ka talaga palagi kasi magdedepende din yan sa atin, sa emotions natin. So all we can say, coaches, nasa 70 to 80% lang ang accuracy ng ating mga cheat codes. Kasi, let's admit that this is just a digital one. So, mas mabuti din na malaman natin paano mag-analyze para at least itong mga indicators na binibigay or in-explain namin sa inyo are just confirmations na tama talaga. Tama talaga yung na-analyze ko. Tama talaga yung yung pag pag-graph ko or pag-check ko sa sa trend kung ano ba talaga ang trend ngayon, So ganun. Ganun lang. So hindi tayo maging dependent sa lahat ng cheat codes, but this would really help us. Hindi naman sinasabi na hindi na tayo gagamit nito kaya nga binili na ni Coach Nars to para makatulong din sa atin. So, let's just make every indicators or every cheat codes our confirmations sa lahat ng na-analyze natin. Kasi we have to analyze for our own selves para at least alam natin yung takbo ng market kasi hindi naman talaga natin hawak yung mga buyers at saka sellers, tama? So, once magbigay ng signal ng mga ganito, these are just confirmations or it would help us. Kasi hindi naman tayo talaga magdiretso tayo agad. For me, pag magsisignal ito ng sell, tingnan ko muna sa sarili ko if it would really tama ba talaga parang naghahanap ako ng parang ilang mga confluences na parang magkapareho sila, tama, okay, position ko to, sell kasi ganito lang. Pero for my para sa akin, konti lang, konting kurot ko lang para at least konting positive, close ko na agad kasi the more you do scalping sa isang araw, ilang oras tayo, magsa-scalping ka, let's just say 10 times. So, every scalping mo, meron kang $1 or $2. Hindi natin malalaman after 10 scalpings natin in a day, nakakuha na tayo ng $15. 'Di ba? $10. So, who would give us like that amount? Lalo na if maliit lang yung capital natin. So, or how much more if malaki yung capital nyo? So, ganun lang. So, let's just do our part and let's confirm our technical analysis sa mga natin indicators like this SMI. So, tumutulong na talaga sa atin si SMI to give us the signals here. So, there are sells and buys. Okay, look forward tayo. Dito na naman tayo sa support and resistance. Ano ba itong support and resistance, Coach? This is an automatic na pinapakita ni SMI ang importante na price levels. So, dito, ito yung prices natin. So, nakikita nyo naman siguro itong shadow na blue here or green, parang green siya. So, ito yung support and resistance natin. So, as you have observed, makikita po natin dito na umakyat lang dito na range, bumababa, umaakyat. Dito, nagsignal ng sell, bumaba. Tapos, nagsignal ng buy, umakyat. So, anong nanonotice nyo? Within this range lang siya. Nag-bounce back,
Umakyat dito, bumaba, umakyat, bumaba lang dito. So, ito yung support and resistance natin. So, dito sa baba, ito yung support. Pag umakyat siya, dito yung resistance na area. Okay? So, kung sell naman, dito yung support, ito yung resistance na area sa baba. So, yan lang, nagre-ranging siya dito. This is what we call the support and resistance zone. Pero, ang nangyari dito is nag-break of structure siya. So, ano ba yung break of structure, coach? Hindi na siya tumuloy ng support and resistance area. Kasi, brinake na niya yung buy, nag-signal ng buy dito, nag-break siya, tumuloy ng buy. Tama? So, hindi na siya nasa support and resistance kasi tumuloy ng akyat at na-break na niya yung support and resistance. Pag once ganito, potential, malaki-laking income. Kasi pag malalaman natin na pag once there are always a breaking of structure, it will continue to go up. For example, here, um, dito, mayroon ding support and resistance ito na area. Pag nagsisell siya, dito lang na area, dito, nag-break of structure siya, bumaba sa sell. Okay? So, continue siya na nag-sell dito. So, ito lang yung i-remind natin sa sarili natin na pag makikita natin na within this range lang siya, nagsusupport and resistance lang pala to. Pero once mag-antay natin or makita natin na meron ng breaking of structure, tutuloy yan na paakyat. Pag dito naman nag-break of structure, pababa, tuloy yan ng pasel. So at least, eto din kasi sa mga ano hindi na newbies, medyo nakukuha na nila yung right timing. So once mag-sell dito, agad magposisyon sila ng sell, close nila agad, just scalping lang kasi hindi natin alam kasi nagre-ranging lang eh. So the better na we do the scalping kaya the best talaga ang scalping method sa or strategies when it comes to trading para sa atin para mas madali tayong income. Kaysa mag-antay tayo ng day trade, ng swing trade, medyo matatagalan tayo sa pag-aantay. So minsan sa isang araw saka natin i-close, maliit lang yung mapaprofit natin. Kesa sa scalping, pabilisan from 1 minute or to 5 minute time frame, marami ka ng profit niyan. So, very convenient kasi anytime, anywhere, you can do scalping. Okay? At saka maganda kasi cellphone lang, pwede tayo makatrade na. Hindi na tayo mag-check ng laptop. So, very easy na lang. So, ganito. So, the support and resistance, they are just ranging into this area. Once it will break, it will continue to go up. So, ito yung support and resistance natin na zone. So, gumagana ito sa iba't ibang time frame. Check nyo. Before pala kayo mag-trade, check nyo hindi lang sa 1 minute or 5 minute time frame. Sa SMI po kasi natin, nasa 5 minute time frame lang siya. So, check nyo din yung 1 hour, 15 minutes, 4 hours or 1 day kasi mas malalaman natin kung ano yung tatakbuhan ng mga candlesticks or anong trend ang mas suitable sa pagte-trade natin kasi malalaman natin if it's going up or down. So ito yung market structure. Ano ba yung market structure? This displays a higher low, lower high, higher low, lower high, and lower low. So, tanong, anong trend to? Question. Anong trend to? Sa nakikita nyo? Paki-type daw.
Anong trend to? Downtrend or what we call, may term to. Downtrend or this is what we call the bearish trend. Okay? The bearish trend. Kasi pababa. Bear. So when it comes to downtrend, normal, we are going to sell. Pa-downtrend siya. So bearish. So pababa. So bakit bearish? The bear, how the bear attacks, it's going down like that. Okay, so it's going down. So, pa-sell yung trend natin. So, once magpa-sell tayo, masulit if alam natin kung paano basahin yung chart para mas madali sa atin. So, suggest ko, check nyo dyan sa cellphones nyo, meron tayong makaguhit tayo ng line na parang ganito para mas madali sa inyo ma-identify na ito ay nasa etong range na downtrend. You can draw. Sa cellphone nyo parang may S na parang para siyang may line. So just click that one and you can choose what line, the horizontal or para at least makaguhit kayo ng ganito. Para makita nyo sa cellphone nyo or sa chart nyo na pa-downtrend talaga siya. So dito, bumibigay lang ng mga buy and sell within this range. Kung sa support and resistance, di ba, nasa straight lang parang ganito, line. Ito din, nagsusupport and resistance, pero pa-downtrend. Okay? So, ano ba tong market structure? Ito magka-clarify if bullish ba or bearish ba, at saka merong crucial na understanding for the market flow. So, na maiintindihan natin na pababa yung market. Okay, so dito mag-signal siya ng buy. It's an opportunity for us na to position buy. Pero hindi tayo maging confident na tataas at tataas pa yan kasi pa downtrend. Possible bababa. Dito nag-signal na naman siya ng sell, bumaba, signal ng buy. So merong mga ranging ng ganito na area natin. So within this area, so the best makaguhit kayo ng line dyan. Okay? Para at least makasabay tayo sa pag-signal, pagputok ng mga signal or paglabas ng mga signals, makasabay tayo sa scalping. Pero nakita nyo dito, nag-signal lang buy, hindi na siya nagbaba. Nag-break of structure na siya dito na area. So, anong ibig sabihin ng break of structure? Hindi na pa-downtrend yung trend niya. Kasi break niya. Hindi na siya tutuloy ng pa-downtrend. So once ma-identify natin na meron ng breaking of structure, this is a very potential na mag-position tayo to buy kasi taas yung aabutin niya. Kasi break niya yung pa-downtrend. So there is a change of structure na. So hindi na siya pa-downtrend kundi paakyat na siya. So buy, so prenate niya, tumuloy ng buy. So once we can understand how the downtrend or how the trends or how the market structure goes, mas madali sa atin mabasa yung chart natin. Kasi makukuha natin yung strategy natin. Kasi ito yung drawing ko, naka-line ako dito, pero parang ibe-break na niya dito na area. So possible, aakyat to ng tuloy. Hindi na to bababa. So ganun ang nangyayari sa chart or sa market ng natin every day. So merong times na for how many hours it's going down, but it will have always change of structure para mag-buy na naman siya, magpa-uptrend. So ito yung another example natin. Ito, anong trend to? This is a bullish.
It is a bullish and it is going up, or this is what we called uptrend. Bullish kasi yung bull, how the bull attacks, it's going up. Ganun. Tama? So, going up. So, eto, dito nagsignal siya ng sa uptrend, meron tayong higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, and higher low. So, this is how we identify. Pag ganito yung structure niya, pataas, it's a buy position. So, once we hit this kind of trend or the market structure, if we understand it, mas madali sa atin. At lalo na marunong tayong gumuhit, mas ma-identify natin. So, uptrend ngayon. Sige, sabay tayo, buy tayo kasi pa-uptrend ang trend ngayon sa mga oras na to. So, market dito, nag-signal ng sell, bumaba, nagre-ranging lang siya within the uptrend or bullish time. So, dito, nag-sell, bumaba. So, within this range lang, tama, sa drawing natin na line. Pero, pagdating dito sa taas, nag-signal siya ng sell, at saka merong breaking of structure na naman. So, hindi siya tumuloy ng akyat kasi nag-iba na siya ng trend. So, bababa na siya. Okay? So, ganito lang. Pag once malalaman natin, Coach, paano ba to? Guhit, mas the better malaman nyo paano magguhit. Madali lang. Just try to discover your cell phones. Meron dyang maka-drawing tayo ng line. At least, ito ang pinakamadali na mas ma-identify natin. Yung trends at saka malalaman din natin na merong breaking of structure kasi nag-pass by na siya or nag-pass through na siya sa line na ginuhit nyo. So dito, pa-bullish, pa-uptrend. Pagdating dito, nag-change of structure, bumaba na siya ng structure. So, let's move forward. Next is our retest zone. Ano ba yung retest zone? These are highlights areas. Ito, nakikita nyo. Highlights areas where price might retest after breakouts. So, it helps us to identify kung ano yung mga secondary entry point natin. So, dito, we can see na ano lang siya dito, nagre-retest. Umakyat, bumaba, nagre-retest pa siya. Nagre-retest, nag-signal ng buy, umakyat, pero hindi talaga tumuloy pa ng buy. So, nagre-retest siya dito na area, nag-signal ng sell, nag-sell dito, pero umakyat pa. 'Di ba? Merong buy, umakyat, sell na naman. So, ito yung retest zone. Or, if you can observe po sa mga candlestick natin, hindi siya tumuloy ng lahat ng sell. Merong areas dito na mga candlestick na umakyat pa, bumaba na naman, meron namang pabay dito na area. So, this is what we call retest zone. Hindi siya tumuloy ng baba, straight. So, kasi nagre-retest pa siya sa zone na ito. Okay? So, another example dito. So, there are retests into this area, parang dito lang siya nagre-range. Di pa siya tumutuloy ng sell diretso kasi nagre-retest siya. Tapos nag-signal na naman ng buy. Hindi siya bumay diretso kasi nagre-retest pa siya. Okay, so merong mga retest zone. Itong shadow na blue dito, ito yung ano natin. Coach, paano ba mag-drawing ng ganyan sa sa chart natin sa MT5? Actually, ang SMI po natin, this is a customized indicator. So binili to, ginawa to ng SMI na binayaran nila na sa kanila lang talaga yung ganitong ano parang retest nila indicator. Pero sa ano naman natin, sa cellphone natin, ito yung mga moving average, mas makikita natin. Actually, ina-apply natin to sa cellphones natin, the moving average, pero hindi ganito yung itsura.
line siya, dalawa siyang line. So, ganito lang yung mangyayari sa moving average natin. Once nasa taas siya, it means going up. Pero pag nasa baba yung line, dalawang line sa cellphones natin, it means sell pa sell siya. So, ganun lang. Hint ko lang din sa inyo. So, ito yung retest zone natin. Hindi siya tumuloy ng buy kasi nagre-retest zone pa siya sa area na to. Okay? Another next is eto. Dito na tayo sa panglimang indicator, major indicator natin is the oscillator. So, ito yung oscillator natin. Coach, meron bang ganyan sa MT5 natin? Wala. Hindi ganito. Meron sa meron tayong oscillator sa MT5 natin. Ito yung sineset up natin na stochastic oscillator. Dalawang line din yan. So, depende sa inyo. Pero yung makikita nyo, dalawang line na nagganito yung itsura. Pero dito sa customized na SMI is merong green, red, isang line lang siya. Pero magiging confirmations natin to. Once, for example, here, this is a bearish trend. Tama, nag-signal lang buy dito, i-confirm natin sa oscillator natin if buy ba talaga. Yes, there are confirmation here. Paakyat siya. So, pa-buy siya. So, nag-signal na naman siya dito ng sell. Nag-sell na naman. Confirm siya dito, sell. So, ito din isa sa mga indicators na we have to see kasi it would also help us to confirm na tama to yung sell, nag-sell na naman siya dito, bumaba. So, merong buy, signal, nag-signal na naman siya ng buy dito. Merong buy, paakyat, green. The green one is the buy. The sell is the red one. Okay? So, ito yung oscillator natin. So, baka ka-set up din tayo ng stochastic oscillator sa cellphones natin at saka sa laptop natin. Pero dalawang line siya. If wala pa kayong setup, just ask your coaches para at least mag-guide kayo. Paano i-set up? Coach, sabi ni Coach Ryan, mag-set up ng stochastic oscillator. Pwede patulong. They will help you there. Lalo din, pati din dun sa moving average natin. Okay? So, let's go forward. Ito another example of our oscillator. Meron mga confirmations. Dito, nag-buy. Merong buy. Tsaka nag-sell. Ito yung confirmations ng sell. Nag-buy. Confirmations ng buy. Dito na area, nag-signal ng sell. Meron tayong sell na area dito. So, halos ka straight lang. Okay? So, buy. Signal lang buy. Okay. Paakyat. Confirm natin. Okay. So, ganun. Ito lang pag-identify ng oscillator natin sa mga signals na binibigay ni SMI. Next. Ito yung itsura. Ito yung itsura ng SMI natin. Tama? So, merong signal or nilalagay dyan na entry point at this price. Take profit at this price. Take profit 2. Take profit 3 at these prices. So, meron ding stop loss. So, paano ba yan, coach? Ano bang gagawin yan? Once mag-signal ng ganito, for example, nag-signal ng ganito, nagbigay ng indicator ng ganito, si SMI. So, nag-ranging pa dito na area yung market, real-time market price. So entry, sabi dito, buy. Position ako ng buy. Coach, paano ba yung buy position pag set up ng TP1, TP2, TP3? So, normal, kasi TP1, TP2, TP3, isang position, isang take profit. So, position tayo ng isa, take profit nito natin sa price na to. Pag, for example, pagpasok nyo, nasa take profit 1 na, pero nakikita nyo na aakyat pa, pwede kang mag-entry na naman dito ng buy, tsaka take profit 2 na yung TP mo. Okay?
Coach, gusto ko yung tatlong TP, TP1, TP2, TP3 ang gagamitin ko. If ito yung gusto nyo, tatlong posisyon ang ipoposisyon nyo. So, posisyon kayo ng tatlo, set nyo yung isang posisyon mo to TP1, yung pangalawang posisyon mo TP2, ang pangatlong posisyon mo TP3. Okay? So, pwede rin naman na once, para sa akin, kasi minsan sa SMI kasi natin is merong time na may breaking of structure, tama? Na-explain ko kanina na pa-downtrend pero pagdating sa baba, nag-change of structure siya. So, break niya na. Gaya dito, downtrend, pero nag-break of structure. Tama? Umakyat. Kaya nag-signal dito ng entry natin na buy. Kasi aakyat to. So, it is the potential. Diba? Sabi ko kanina, once merong breaking of structure, this is a very potential opportunity sa atin na makapag-trade or makapag-posisyon. Kasi aakyat yan. Kasi nag-break na siya ng structure. So, aakyat yan. Pag nasa uptrend tapos nag-break of structure, hindi na tumuloy, nagpa-downtrend, opportunity na naman yan para mag-sell tayo. So, minsan, makikita niyo or ma-observe niyo sa SMI natin na take profit 1 lang ang inabot, nag-change agad ng sell. So, kaya hindi tayo maging dependent. Kaya yan ang sinasabi ko. Hindi tayo maging dependent. Kailangan natin, we have to have our own analysis para at least hindi na tayo mag-antay na mag-signal pa or baka too late, nag-signal na pero pagtingin nyo, yung position nyo pa, buy pa din. Nag-change na pala ng structure, nagpa-sell na siya. So, advice ko lang din, once nag-entry kayo ng isa, nag-take profit na kayo sa TP1, all goods. Antayin na naman kayo ng right timing, pag mag-change na naman ng structure, sabay na naman kayo, okay lang yan. Pero kung sa tingin nyo talaga na aabutin niya, kasi mostly naman talaga sa SMI natin is nahihit talaga yung TP3. Pero hindi natin alam kung kailan. Kasi hindi natin alam yung market kung ano yung hilaan ng buyers at saka sellers natin. Okay? So, ganito. Once mag-TP1 na, all goods na, profit na yan. Antay na naman, mamaya na naman, break ko mamaya, sabay na naman ako. Tingin na naman ako sa SMI ko. Actually, yung SMI natin is a 24/7 running. So, I believe sa iba't ibang country, hindi naman tayo magka-same ng oras. At least, pag mayroon kayong break time, pag check nyo, you can, sabay nyo. Basta wag nyo lang kalimutan maglagay ng stop loss at saka TP1 at saka baka para at least pag ma-hit niya, automatic mag-close, okay? Para hindi naman masayang yung capital natin na maubos lang baka nag-retrace diretso. Hindi tayo nakalagay ng stop loss kasi nakalimutan natin. Make sure na nakalagay kayo ng stop loss. Coach, paano ba to coach? Malapit na niyang ma-hit yung TP. Gusto ko talaga antayin yung TP para sure. Pero hindi ko alam if baka mag-retrace. Anong dapat kong gawin? Pwede niyong i-trailing stop. Ano ba yung trailing stop? Di ba, nag-position kayo ng SL dito? Pwede niyo yan i-drag. For example, nandito na, positive na yung ano nyo, yung posisyon nyo, pero hindi pa niya na-hit yung TP. Pero gusto nyo antayin yung TP na ma-hit. So, ang gawin nyo, i-drag nyo lang tong stop loss dito sa taas para at least pag mag-retrace siya, para at least pag once bumaba siya, ma-hit niya yung stop loss, magko-close siya na positive. Okay? Hindi siya magne-negative. At least, win-win din. Tama? Walang loss. So, ganun. Next. Ito, another actual, to, sa SMI natin. So, minsan, ang pinapakita sa left side is the 5-minute time frame and the right side is the 1-minute time frame. Merong times na dito pa ba yung trend, yung binigay na signal, pero dito pa sell. Merong ganyan kasi
iba yung takbo ng 1 minute at saka 5 minute time frame natin. Medyo delayed yung 5 minute kasi 5 minute pa siya mag-change of candlestick. Pero dito mabilisan. So, ganun. So, eto, yung sabi ko, once signal, entry nyo lang. Pwede nyo mag TP1, TP2, TP3, or pwedeng tatlong position agad. Pero advice ko, if ever yung capital nyo is hindi ganun kalaki, just trade one at a time. Or kung kaya sa balance nyo, two, two, um, two positions. Or mas safer yung one position kasi kahit confident ka na kahit magre-retrace pa yan, hindi pa yan tutuloy ng akyat, hindi pa maubos yung balance mo. Okay, so hindi naman tayo siguro maging greedy para at least hindi masusunugan. Kasi napakasakit, hindi tayo makakatulog pag once masusunugan tayo. So try to discipline yourself na one at a time lang magposisyon. Kasi scalping, madali lang man mag-scalping, 5 minutes lang tayo magantay. Pwede kang makapag-trade or mas maganda lalo na ginagawa lang natin tong parang sideline ang mangyayari. So while you are working, you can scalp on a 5 minute scalping time frame. Sa break nyo, at least naka-positive kayo, close nyo, mamaya na naman, pag medyo relax na. Tama? So, ito yung the actual SMI, natin, structure. So, meron tayong mga terms or mga symbols, but actually, hindi naman talaga ito napaka-importante, pero at least, we have the knowledge na meron palang tinatawag na bullish flag, ito pala yung itsura ng bullish flag, paakyat siya, pero meron siyang mga nagsignal ng sell na bumaba. So, pag i-draw natin, pwede kayo mag-guhit-guhit or pwede kayo mag-drawing-drawing. Bullish flag pala to. So, it is nice din na malaman din natin na meron mga ganito, pag bullish flag, aakyat yan, meron din ranging within this area, saka na siya bubulusok. So, there are breakings, parang meron din ganyan, breakings. So, kung yung sinabi ko kanina, mag-draw kayo ng dalawang line, parang ganun lang din. Pero at least dito, malalaman natin na merong breaking of structures here. So, dito, merong breaking of structures. So, bullish, paakyat. Next, ito, another example of our bullish flag. Ito, nag-break siya of structure, umakyat siya tuloy. Tama? So, meron times na entry at this point, pero magbaba pa siya, hindi pa siya tuloy talaga ng akyat. So, there are, so kailangan natin at least malaman talaga paano magbasa ng market structure natin. So, ito din, meron tayong tinatawag na cup and handle. Cup and handle, para siyang cup. Ito yung handle. So, dito na area is the resistance line. So, ito sa SMI. Cup and handle siya. Meron siyang resistance line, pero nag-break of structure, tumuloy ng akyat. Okay, so at least if you know how to draw, how to trace like this, mas madali natin ma-identify na merong mga breaking of structures. Always remember, pag merong breaking of structures, that is the greatest opportunity for us to trade. Okay? Next, ito din. Another example of cup and handle. With the resistance lines, there are breakings here. Umakyat pa ng tuloy. So, possible if meron din ganito, if alam natin mag-drawing at saka magbasa ng ganito, antayin natin na mag-break siya, tutuloy pa talaga to. Pero pag hindi na mag-break, mag-change of structure yan, pababa. Okay? Okay. Here are the most important forex trading rules every trader should follow, especially if you want to become consistently profitable. So, ito, reminder or let's just say tip or
Ano pa ba? So, remind lang sa lahat ng nagte-trade, lalo na sa mga ka-community natin, we are doing our best to help you to manage your your account or manage your capital kasi this is a business. Sa business naman talaga hindi diretso. Tama? Pag once magnenegosyo tayo, hindi tayo diretso magpa-profit. So nagsu-study pa tayo sa ibang klase ng negosyo, paano ba 'to gagawin? At least dito sa trading, merong mga guides sa atin na paano gawin, paano gagamitin yung mga yung mga trend, lalo na sa mga coaches, please follow our advices kasi para din to sa inyo. Kasi what we are sharing to you is we have already experienced. So yung nasunugan, yung hindi makatulog, we have a lot of those experiences. So remind lang namin always use risk management. So ano ba yung risk management? Kung ano lang yung kaya niyong sugal or not sugal, risk, ito yung percentage natin, 1 to 2% ang dapat natin i-risk for every capital per trade natin. So, once maglagay tayo ng stop loss, kung ano lang yung kaya natin i-loss, ang i-ano natin, i-set up. Kaya, we are helping you to how to execute the stop loss para at least hindi talaga mauubos yung capital natin. So, ganyan naman talaga sa negosyo. Hindi talaga natin alam kung anong takbo ng negosyo. Kailangan din natin, we have to have a safe para at least hindi tayo mababankrupt. Tama? So, eto, stop loss, it will help us kasi hindi tayo maka-move on if nag-loss. Lalo na if nag-capital tayo ng malaki tapos hindi pa talaga nyo alam paano. So we advise you start with a demo account para at least malalaman nyo yung trades nyo, yung positions nyo. You can discover your own strategy. So you have to protect your account, capital preservation first bago mag-profit. Okay? Huwag tayo maging greedy. Okay? Next, trade with a plan. Define your entry, exit, and risk to reward ratio. Minimum 1:2. O yan yung sinasabi ko. We can trade 1 or to 2 positions at a time. Sa kaya lang ng balance natin. Okay? Para safe. Much better if one position at a time para at least safest. So never trade based on your emotions or impulse. So wag magte-trade if you are stressed sa work or medyo merong commotion sa bahay ni Mrs. or ng mga anak nyo. So wag kasi our emotions can affect our decisions. So, once mag-decide tayo na mag-trade, nasa kalagitnaan tayo ng maraming iniisip or maraming ginagawa, so, wag na lang kayong mag-attempt ng trade kasi yung pag-desisyon nyo ng posisyon, baka mali. Okay? So, follow your trading strategy strictly. So, in the long run, i-congratulate ko lang din if mag-loss kayo kasi every loss, there is always a learning. Okay? The more na maka-experience tayo ng loss, the more natin mas malalaman yung strategy natin. Makakuha natin yung right timing. Okay? Next is control your emotions. Don't chase losses or revenge trading ang tawag. So, once nag-loss kayo, relax. Bukas na naman kayo mag-trade. Huwag na kayong mag-trade ulit kasi masusunog at masusunog lang yan. Okay? Kasi hindi parang hindi sumasang-ayon yung timing. If nag-loss kayo at saka gusto nyo bumawi, revenge trade ang gusto nyo, wag kasi the more kayo mag-loss niyan. So stay calm after wins, avoid overconfidence. Kung nanalo, wag nang magpadala. So after wins, relax muna, wag maging confident kasi minsan the more ka mag-eager kasi nag-win ka na, akyat pa to, or bababa pa to, bababa pa to. Baka mag-change na yung structure. Hindi natin malalaman na
na ano na pala, naapektuhan na pala yung wins natin, parang naglo-loss na. Okay, so be patient, wait for the right setup. Next, number 4 is focus on market timing. So trade only during major sessions. Ano mga major sessions natin? London, tsaka New York. Mostly sa Philippine time, it's 9 a.m. or 8 a.m. to 9 a.m., 4 p.m. at saka 9 p.m. in the evening. So, kayo na mag-compute kung anong time frame dyan sa inyo. Oras. Kasi magkaiba yung ibang country. So, kayo na mag-compute. So, avoid trading during low volume or major news. Okay, always check the news. Hindi lang tayo mag-check sa SMI, hindi lang tayo mag-check sa mga NOAA, cheat codes. Kailangan din natin mag-check sa news kasi pag once may high impact news, it would really affect our market. Okay? Coach, paano ba kami makapanood ng market news? Check nyo sa Forex, um, yung search nyo sa, sa Google or yung Forex calendar. So, Forex, doon na makikita nyo na may high impact news kasi meron for this day, yung mga balita na makakaapekto. Pag once nag-red yun, huwag kayong mag-trade sa mga oras na yan kasi merong mga high impact news ang mangyayari. So avoid trading during low volume or major news releases unless you're skilled in new traders, in news trading. So once malaman nyo, the more na kayo mas mahahasa, mas maintindihan nyo. Once merong mga major news, lalo na pag mga na kayo, skilled na talaga, madali ding magsabay niyan. For example, merong mga high impact news, mostly for example, US is really very natin, ito tayo nakaka-focus. So may times na pag high impact news, nag-uptrend siya nung before siya nag high impact news, magsasell yan. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan yung baba niyan kasi maapektuhan yung market. So it really depends on our market, our sellers and buyers, how they trade or how they the market. So pag may high impact news, possible sell or yan. Fifth is master price action and technical analysis. So learn how to read candlestick patterns, support resistance and trend lines. So ito yung sinasabi ko kanina, yung mga support and resistance, yung mga trend lines natin. Pero yung candlesticks, you can learn this from our onboarding ni Coach Nika at saka Coach Marge. So, ina-explain nila doon yung mga klase sa candlestick. So, very important din alam natin yung mga doji, yung mga shooting star. So, at least we have knowledge of that para confirmations then sa mga analysis natin. So, don't rely solely on indicators. Ito yung sinasabi ko, hindi tayo maging dependent sa mga indicators. Let's just do this or let's just make this as our confirmations. We have to analyze on our own. Kailangan natin maintindihan yung takbo ng market. Okay? Para pagtingin natin sa SMI, pagtingin natin sa Harmony, pagtingin natin sa Surefire, confirm na lang. Tama. Ito, sabi ni Surefire, within this range, pabay talaga. So, at least we have confirmations. That is our confluences. That is what we call confluences. Ano ba yung confluences, Coach? Mag-refer ka sa lahat ng mga indicators. So, check nyo kung tama, magka-same ba yung analysis mo sa analysis nila. So, let's just make this as our confirmation. But the final say is your own. Okay, so keep a trading journal. So, kailangan tayong mag-record every trade para at least alam natin kung saan tayo nag-entry at saka saan tayo mag-exit para malalaman at maka-learn din tayo. Kasi once, for example, nag-trading journal tayo, once i-review natin,
nag-entry ako dito pero nag-loss ako ng time na yon. So, hindi na ako mag-entry ng ganun. So, at least makikita nyo sa trading journal nyo how you trade or ano yung mga mali nyo, makikita nyo. Saka, every losses, ito yung sinasabi ko na every time we lost, we have learnings na nakukuha. So, kaya next time na nag-loss ka ng time na yun sa decision mo na mag-trade ng ganung klase, sa next na trade mo na naman is hindi mo na gagawin ulit. Okay? Kasi na-note mo. So, you can review your journal para makita mo kung ano yung mga mistakes mo at saka you can improve it. Okay? Next is be consistent and discipline. So, consistency builds mastery. Sa sinasabi ko sa mga baguhan, demo muna, kailangan maging consistent. Trade kayo ng trade, di ba? In-encourage kayo ng coaches nyo na kahit demo lang yan, i-post nyo sa GCs natin, yung mga positive na results nyo kasi it would help you motivate it also. And sa mga iba din, mga baguhan, makakatulong din sila at saka makaka-ignite para sa kanila na, siya nga, nag-profit, kaya ko din yan. So at least, through your consistency, mas magiging master ka, mas mahahasa ka sa mga practices mo bago ka mag-engage ng live account. So follow your rules even when tempted to break them. Okay? And lastly, stay educated. Keep learning about market structure, psychology, and fundamental analysis. So most of this, every week, meron tayong sessions nito. Try to join kahit paulit-ulit kasi walang perfect, hindi makukuha diretso, okay? So, pag meron na naman tapos na ako niyan, wag, balik na naman kasi every explanations meron kayo makukuha na bago. Okay, so it would really help you understand more. Mas makukuha nyo at makukuha nyo yung paano mag-trade. Tsaka, so stay updated and on economic events that affects the currency pairs. So, yun yung mga news kailangan din natin abangan-abangan. So, yun. Thank you. And now, I'm open for question and answer portion. So, sasagutin ko na kayo. Ano mga katanungan? Coach, type nyo. Coach, sa tuwing kailan nagbigay ng signal so SMI, may notification sa Telegram? No, walang notification sa Telegram. But the Zoom link is always on the Telegram. So every now and then, if you're working, so nag-work ka dyan sa kung saan ka man ngayon, pag gusto nyo mag-trade, you can go to the Telegram and click the Zoom link and you can enter. So makikita nyo kung ano yung signal or binibigay ni SMI kasi the SMI is running for 24/7. Meron ding times na na-off siya kasi let's admit na napapagod din yung laptop. So, medyo pinapahinga. Pero pag ganyan, pagpasok nyo na walang SMI nakikita, mag-notify kayo sa coaches nyo para ma-inform si na Coach Kurt kasi sila yung nagpaparan ng SMI natin. At least ma-check nila baka nag-lowbat or baka nag-hang lang yung laptop or PC po. So, yung SMI is running 24/7. So Monday to Friday, we are showing you the gold, the XAU USD sessions or the trade, the real-time trade. So pagdating ng weekend, kasi walang forex trading sa weekend, yung pinapakita naman ni SMI natin is the Bitcoin. So, I believe merong nagte-trade ng Bitcoin dito sa atin. So, pag Saturday, Sunday, Bitcoin po ang nasa SMI po natin. So, yun. Every now and then, you can just join the Zoom link, ha? Pag, for example, merong binigay na entry point at saka TP1, pag once nyo na nakaposisyon na kayo ng entry point nyo ng buy, for example, buy, tsaka nakalagay na kayo ng TP1,
at saka stop loss, pwede nyo nang i-end yung Zoom link para hindi naman maubos yung battery nyo. Check nyo na lang yan mamaya if pag-check mo sa MT5 mo if nag-close na ba or if hindi pa, you can monitor. Pasok ka na naman ulit sa Telegram, sa Zoom link para at least ma-check nyo yung Kasi once hindi nyo ma-leave, baka ma-drain yung battery nyo. Okay? Ano pa? Question? Go, go, go. Wala na. Thank you, Coach. Andito po ba sa SMI Telegram yung Zoom link ng live SMI? Yes. After this, mag-run ulit yung SMI natin. So, yun na ang pinapakita. For now, every 11 kasi 11 ng gabi dito sa Philippines ang session natin. So, Monday to Friday, we have SMI sessions. So, in-explain namin na paano gamitin yung SMI natin. At least, madali na lang sa inyo mag-apply. Okay? So, kung ano yung nakikita nyo sa SMI, na-explain ko na kanina. Okay? So, yun. Ano pa? Question? Question, question. Wala na? Coach, may sign po ba kung mabe-break out of ang support and resistance? So I explain ko kanina, di ba, the support and resistance is just ranging within this area. Example, pag nag-break na siya dito na area, it means mag-change siya ng structure. It's either it's going to uptrend na or pa downtrend if dito na naman siya sa baba nag-break. Okay? So, yun yung sinasabi ko na we have to draw line. Try to discover sa cellphone nyo paano magguhit ng line dyan para at least malalaman nyo na nagsusupport and resistance lang yung ranging ng structure or ng market natin in this area, umaakyat lang dito, bumababa within this range. Pag nag-break siya dito na area, break na niya, lumagpas siya, it means babay trend na siya. Okay? Or kung sa baba siya nag-break, meron siyang pa-downtrend na naman. So, many thanks. Ano pa? Wala na? Okay. Okay, so thank you anyways for listening. Antay lang tayo once mag-end na or mag-stop sharing na ako, yung SMI na naman yung um, ipapakita. So, happy trading and advance po. Happy weekend. So, bukas, Saturday, Sunday, Bitcoin na naman yung ibubukas na ano, na ipapakita ni SMI sa atin. Okay, bye-bye and happy trading. Thank you.